Alam nyo, totoo din naman po na dapat piliin natin ang ating pong mga kaibigan at makakasama. Sabi nga ng Bible, bad company corrupts good moral. Ganun pa man, may mga tao po na hindi natin pwedeng iwasan. Kunyari, kung ang toxic sa buhay mo, asawa mo, anak mo, yung mga kasama mo sa trabaho, boss mo, maiiwasan mo ba yan? Siyempre hindi mo pwedeng maiwasan. Kaya dapat tibayan natin ang kapit natin sa Diyos. Tibayan natin ang ating pundasyon. Bakit? Kasi kapag kakampi natin ng Diyos, wala naman silang magagawa. Ang bantayan din natin ay yung mga pagkakataon na sila na po ang makaka-impluwensya sa atin. Hindi mo pwedeng iwasan yung tao, pero at least maiiwasan natin yung mga pagkakataon na maaring gawin nila na makakaapekto sa atin. Halimbawa, sa mga pagsasalita ng mga discouraging words, di ba? Pwede na nating iwasan yon by meditating the Word of God. Habang sinasabi nila yon, panghawakan natin yung katotohanan at hindi yung kasinungalingan kanilang binabanggit. O kaya naman, kapag meron silang mga tao na tagang nangahawa sila ng pagkikwento, pagchichismis ng ibang tao, pwede mo na agad pigilan, sabihin mo sandali lamang. Palagay ko naman, kung gagawin ko yan sa iyo at kakwento kita sa ibang tao na maaring ikasira mo, hindi mo rin magugustuhan. Kaya wag na natin gawin. Kaya, ulitin ko, tama na piliin natin ang mga kasama natin at magiging kaibigan. Tama na piliin natin ng mabuti, pero may mga tao, wala tayong choice na piliin yan, pero pwede nating piliin na tayo ang mang-impluensya at hindi ang ma-impluensyahan. For more videos and resources, visit the CCF Main YouTube channel.